Sa pagbubukas ng voters registration, ating kumustahin kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director Laudianco, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ma'am Nina and Yusek Edu, at sa lahat po ng ating taga-subaybay sa Bagong Pilipinas. Bago po natin pag-usapan ang mga detalye nito, kumusta po ang naging pagbubukas ng voters registration ng COMELEC sa ngayon? At ilang kababayan na po natin ang nagparehistro sa unang 2 araw nito? As of Monday po, yung unang araw nga po na diniklara rin po ng COMELEC na pambansang araw ng botanteng Pilipino, halos 90,000 po ang initial registrants po natin. Hindi pa po namin na isasama dyan yung mga produkto po ng ating Register Anywhere program. So naging maganda po ang pagtanggap at pagtangkilik ng ating mga kababayan sa unang araw ng pagrerehistro. In fact nga po, kahit doon sa Kalayaan, sa Pag-asa Islands po na pinuntahan po namin ni Chairman Garcia, ay mahigit kumulang 50 kababayan natin na mga mangingisda ang huminto pansamantala para lamang po makasali po at makapagrehistro. At dito rin po sa main office, mahigit kumulang 500 po ang pumunta. At for the first time po, ginawa po namin yan na may registration dito po sa COMELEC main office sa Intramuros. Alright, Director, magandang tanghali po. At para sa kalaman po ng ating mga kababayan, ano po ba yung mga requirements para sa mga bagong botante at paano naman po yung matagal nang hindi bumoboto? Kailangan pa po bang magparehistrong muli? Opo, Yusek Edu at Magninya, ang pag-rehistro po natin ay isang beses lamang po. At kung yung pagpaparehistro nyo po dati, kahit dati pa, nakuhanan na po namin kayo ng larawan, nakapirma na po kayo sa signature pad, nakuhanan namin kayo ng fingerprints, okay na po yan. No need to register anymore. Para po dun sa ating mga bagong mga magiging botante, sila po ay nangangailangan po na dapat kayo ay 18 years old at least on May 12, 2025. So ano pong ibig sabihin nito? Kahit ngayon po na panahon ng registration mula February 12 hanggang September 30, hindi pa kayo 18. But by May 12, kayo 18 na, pwede na po kayo magparehistro. No? Ito po ang dadalhin nyo lamang po. Kailangan lang po natin ng mga isang government-issued ID at pakifill up lang po yung ating form po, application form na maaring ma-download nasa aming COMELEC website, www.comelec.gov.ph, at pinamimigay din po ito ng libre. Ang kagandahan pa po dito, isang form na lang po yan, lakipan nyo lang po ng isang government-issued ID. Ano-ano po yan? Pwede po ang passport, NBI clearance, driver's license, senior citizens ID, PRC ID, IDP ID, pati nga po yung ating sa mga kabataan, school ID at library card, basta may pirma ng school authorities, tatanggap po namin yan. Ang hindi lamang po namin tinatanggap, Ma'am Nina at Yusek Edu, yung pong ating sedula, yung pong police clearance, pati na rin po yung pong ginagamit natin na privately issued employer or employee's ID, dahil by our experience po, nahihirapan po kami i-verify kung totoo ang mga laman pong datos niyan. So again po, Monday hanggang Saturday po, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon po. Sir, ano naman po ang proseso sa mga nais magpa-transfer ng kanilang voters registration? Salamat po. Doon sa magpapatransfer po, bukod po sa bagong botante, tinatanggap din po namin application for transfer. Pati rin po yung magpapa-change or correction of entries, pati na rin po yung magpapabalik na po. Dati siyang overseas voter, babalik na po dito sa local para makaboto. Sa 2025, pwede po yan. At yung local voter po, magpaparehistro para maging overseas voter, tinatanggap din po natin yan. Pati na rin po yung na-deactivate. 2 beses na eleksyon o higit pa na hindi nakaboto, simple lamang po, isa-isahin natin. Pag magpapatransfer po, isang form lang din, pakicheck lang po yung transfer. Kung nagkataon din po na kayo deactivated, pwede pong pagsabahin yon. Reactivation na, transfer pa. Pumunta lamang po dun sa lugar ng office namin na nakakasakop sa inyong lugar, pero may mas madali pong opsyon. Dito po sa capital towns, capital cities at highly urbanized cities, at kadalasan po nandun sa 170 mall partners ng COMELEC mula sa SM, Robinsons, Vega World at Pininvest. Nandyan po yung mga EOS namin, mga offices namin. Nandyan din po ang Register Anywhere program. Kung dati po, Ma'am Nina, Yusek Edu, na pag tayo magre-rehistro, uuwi pa tayo ng probinsya para lamang doon magpatala, doon makaboto. Gagastos pa, mag-a-absent pa, maglilib pa. Hindi na po kailangan niya ngayon. Doon po sa nabanggit ng Register Anywhere program, dyan na po kayo pumunta, at pag dyan po kayo nag-rehistro, sisiguraduhin na po, COMELEC ang magdadala ng datos ninyo sa probinsya at gagarantihan po namin, pag na-approve ang inyong registration application, doon na po kayo makakaboto. Alright, Director John Rex, para naman bilang babala naman sa ating mga kababayan na nagbabalak maging flying voters, ano po ba, Director, ang parusa sa mga double at multiple registration at paano din po ba ito minomonitor ng COMELEC?
Tama po, Yusek Edu, no? Kung matatandaan niyo po, last year kami po ay nag-delist ng mahigit kumulang 500,000 na double at multiple registrants. At sa tingin po namin dyan, 100,000 po dyan ang sinadya talaga, ay kakasuhan po namin ng election offense. Ang pagre-rehistro po ng dalawa o higit pang beses para ang maging purpose po ay maging flying voter ay pinaparusahan ng batas bilang election offense. May pagkakakulong po ito ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto at pagkakapataw po ng perpetual disqualification to hold public office. Hindi na po kayo makakabalik sa pamahalaan kahit anong posisyon, mataas man o mababa, elected man o appointee. Ganyang kabigat po. Nakakasiguro po kami na mahuhuli po namin kayo. Bakit po? Lahat po na magre-rehistro sa amin ngayon, whether nagre-reactivate, nagtatransfer o iba pa, pag inulit niyo po yung rehistro at hindi niyo po sinikan yung tama na magtatransfer lang o reactivate, makikita po namin niya dahil sinasalang po namin ang inyong application sa automated fingerprint identification system kung saan po makikita namin kung kayo meron ng nauna o iba pang rehistro. Kapag nakita po namin yan at sinadya po ninyo under oath po ang ating registration form, ano, kayo po ay kakasuhan namin ng election offense sa pagiging double at multiple registrant. Sir, you mentioned kanina yung Register Anywhere project. May mga malalaking malls din po ba kayo nakapartner para dito, para mas mapadali ang pag-register anywhere ng ating mga kababayan? Tama po, Ma'am Nina, no? Kami po ay nakipag-partner sa SM Supermalls, Robinsons Malls, Mega World Lifestyle Malls at Philinvest Malls. Ay total po 170 malls nationwide po ang nakapartner namin. Wala pong gastos ang COMELEC dito. Libre po nilang pinagagamit ang kanilang pasilidad at convenience po ng ating mga registrants. So tunguhin niyo po doon. Yung schedule po ng pagpunta ng COMELEC dyan ay pakitignan po sa COMELEC website, www.comelec.gov.ph. Pakiclick lang po yung voter registration tab. Makikita niyo po doon. Hindi lamang ang schedule ng pagpunta namin sa mall, kundi po yung binabanggit kong Register Anywhere program. So kung kayo po, halimbawa, hindi kayo tagaroon talaga sa lugar na yan. Halimbawa, dito po kayo sa Maynila, kayo po ay nag-aaral o nagtatrabaho lang dito o kahit napadaan, turista, kayo talaga ay gusto nyo bumoto sa inyong bayan, sa probinsya, pumunta lamang po kayo dito sa SM or sa Robinsons Malls na nakaschedule po yung RAP. Dito na po kayo magparehistro at kami na po ang bahala na magsiguro na kayo makakaboto dun sa probinsya po ninyo. Alright. Sir, dito naman tayo sa usapin ng eleksyon sa Barma. No? Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia po, tututukan nyo daw po sa COMELEC itong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bago yung natakatakdang kauna-unahang parliamentary elections sa susunod na taon. Paki-update nga po ang ating mga kababayan kung ano po ang latest dito, sir. Tama po, Yusek Edu, no? Ang COMELEC nga po ay nakikibahagi, aktibong nakikibahagi po sa pagbabalangkas po ng mga implementing rules and regulations sa ating Bangsamoro Electoral Code at iba pa na nangangailangan po ng tulong ng COMELEC. So kami po ay tumutulong na sa Bangsamoro Transition Authority at iba't iba pang stakeholders group para masiguro na yung mababalangkas po na IRR ay magiging maayos, magiging effective na proseso, lalong-lalo na para sa concern namin sa registration at halalan. At dito na nga po na nalalapit na po na ma-turn over formally yung IRR, makikita niyo po yung kami hindi lang nagpa-participate, kundi kami po ay nagbibigay ng mga suhestyon nang sa gayon po ma-implement natin ang maayos ang batas panghalalan tungo sa kauna-unahang BARM elections na merong parliamentary elections po sa kasaysayan ng history natin sa Pilipinas. Okay, sir, sinuspinde na rin po ang paniningil sa mga kumukuha ng voter certification. Ano po ang dahilan at detalye nito? Una po sa lahat, siguro a brief backgrounder. Dati po ang COMELEC ay nag-i-issue ng Voters ID. Ngunit nang lumabas na nga po ang National ID System, yung ating Republic Act for the PhilSays, huminto po ang COMELEC sa intensyon na yung ID na lang po na yun, ang kaisa-isang ID natin sa buong Pilipinas. Ngunit ang pangklamor po ng ating mga kababayan sa voter certification ay patuloy pa rin po. Kaya nga po araw-araw napakahaba ng pila sa mga COMELEC offices, kahit dito po sa main office, na kumukuha ng voter certification na number 1 po na requirement. Una, sa pagkuha po ng ating passport. Pangalawa, doon sa requirements po ng ating mga overseas Filipino workers. At ikatlo, doon sa Siemens book po ng ating mga seafarers. So binabalak po ng COMELEC ngayon na ito na po, para po sa handog ng COMELEC sa ating mga kababayan, starting po noong February 12, libre na po ito. Nakukuha niyo po ito ng wala ng bayad. Kung dati po binabayaran niyo 75 pesos, ngayon po wala na. Ito po yung handog ng COMELEC para sa inyong lahat. At babagit ko nga po, kahit dati pa naman po, libre na ito sa ating senior citizens, sa persons with disabilities, at yung mga kababayan na natin nandun sa martial law areas. So ngayon po, para sa lahat, libre na po ito at walang bayad.
Alright. Sir John Rex, excited na po lahat para sa internet voting naman, no, na implement natin sa midterm elections. Kamusta po preparation ng COMELEC dito? We understand nagsimula na po yung bidding process. Any updates po, Director? Salamat po, Yusek Edu. Sa February 21 po ay inaanyayahan namin kayo na samahan po ang COMELEC sa competitive public bidding ng ating internet voting o tinatawag namin online voting and counting system. Ila-livestream po namin ito sa Facebook at YouTube channels ng COMELEC nang makita niyo po yung proseso ng Republic Act 9184 patungkol dito sa procurement namin ng internet voting. Ang layunin po nito ay magkaroon tayo ng sistema ng internet voting. Anong advantages? Una, hindi na po kailangan ng mga kababayan natin na tumungo sa embahada at konsulada para lang bumoto. Hindi na rin po tayo magpapadala pa ng mga balota dun sa kanila para po i-fill up, ibalik ng libre sa atin po dito sa mga embassy. Kasi po medyo magastos po yan, pati yung pagpapadala ng makina. Ang habol pa po namin dito, maengganyo ang mas marami nating kababayan. Based on the latest statistics po yata ay nasa 10 milyon ang Filipinos overseas. Pero nung 2022 elections, 1.6 million lang po ang nagparehistro. And out of that 1.6 million Filipinos po, 600,000 lang po bumoto o less than 40%. So sa pamamagitan po ng internet voting, dagdag convenience, dagdag security, sana po mas marami magparehistro, mas marami po makisali. At ng number one pong beneficiary nito, ang ating seafarers dahil hindi sa lahat ng pagkakataon sila po ay nakadaong sa lupa para bumoto. At least po sa barko, may signal, panahon ng halalan, makakaboto po sila. Ayan, magandang balita po. At bilang panghuli na lang, Sir, baka meron po kayong mensahe sa ating mga kababayan na nais pang magparehistro para sa susunod na halalan. Sa ating po mga kababayan, tayo po ay inaanyayahan ng buong COMELEC sa iba't ibang opisina namin sa lahat ng munisipyo at syudad sa buong Pilipinas, sa 170 mall partners namin, at kayo po ay tutunguhin din namin doon sa inyong mga church organizations, doon sa mga educational institutions, pati na rin po mga government at private agencies. Mailapit lamang po ang pagpaparehistro sa inyo. Meron po tayong 7 buwan halos mula February 12 hanggang September 30 para magparehistro. Kinakailangan po ito lalong-lalo na sa ating overseas voter para po kayo makasali sa halalan sa May 2025. At tandaan din po natin, mga kwalipikadong botante po, hindi isang rehistro lang po ito, para na po ito sa May 2025 elections, pati na rin po sa barangay and SK elections sa parehong taon. December din po, may halalan tayo at sa susunod pa. Hiling po namin, sana kayo makibahagi. Tignan po ang schedule sa aming website para sa mga malls. At higit po sa lahat po, sana po magtulong-tulungan po tayo na umabot po sa 3 milyong karagdagang botante ang makikibahagi sa mga susunod na halalan. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections.